Sa harap ng lahat, ipinakilala niya ako bilang isang estranghero, isang babaeng nais lamang mangikil. Ang 6 na taon ng aking paghihintay, itinuring niyang isang kasinungalingan. Ramdam ko ang bigat ng suot kong bestida ang luma at kupas na puting tela na minsan ko pang ginamit sa kasal namin ni Adrian. Inayos ko ang aking buhok at pinunasan ang luha ng kagalakan sa aking mga mata. Pagkatapos ng 6 na taong paghihintay sa Cebu habang siya ay nasa Dubai sa wakas, babalik na siya. Hawak ko ang mga dokumento ng bahay na pinangarap namin sa tabi ng dagat. Ito ang regalo ko para sa pagbabalik niya. Nang lumabas siya sa arrivals area, tumibok ang puso ko ng mabilis. Ngunit hindi siya mag-isa. Sa tabi niya ay isang babaeng elegante ang suot nakahawak sa braso ni Adrian. At sa mga bisig ng babae, isang batang babae na may malalaking mata. Adrian, tawag ko kumakaway. Huminto siya. Ang mga mata niya na dati puno ng pangako sa video call ay naging malamig at walang pakiramdam. Hinila niya palapit ang babae at ang bata. Adrian, sino sila? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na. Huminga siya ng malalim, lumingon sa mga taong nakapaligid. At tumingin sa mga kamera ng media na tila naghihintay ng balita sa pagdating ng bagong CEO. Ito ang aking tunay na asawa at anak, si Camille. Nanigas ako. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humiwa sa dibdib ko. Ano, Adrian, ako ang asawa mo, kasal tayo? Tumawa siya ng mapait, isang tunog na hindi ko kailanman inakalang magmumula sa kanya. Ang kasal sa Pilipinas, matagal na nating napawalang bisa yan. Liza, huwag mo akong pahiyain dito. Alam ko ang pakay mo pera, di ba? Gusto mo lang mangikil dahil sa mga peking dokumentong hawak mo. Tumingin siya sa mga security guard sa paligid. Ilabas niyo ang babaeng ito. Ginugulo niya ang pamilya ko. Hindi ako makapagsalita. Ang mga taong nagdaraan ay huminto at tumingin ang iba ay nagbubulungan habang kumukuha ng mga video gamit ang kanilang cellphone. Ang hiya, ang matinding hiya ay dumaloy sa buong pagkatao ko. Ang bestidang suot ko na dati simbolo ng pag-ibig ay tila naging basahan sa harap ng kanilang karangyaan. Habang hinihila ako ng mga gwardya palayo, nakita ko si Camille na ngumiti ng mapang-uyam. Bago ako tuluyang ilabas sa pinto, tinangka kong buksan ang aking telepono para tawagan ang bangko para ipakita ang lahat ng savings na ipinadala ko sa aming joint account. Sa loob ng 6 na taon, ang perang pinag-ipunan ko para sa bahay na iyon. Ngunit ang screen ay nagpakita ng isang notification account balance 0.0 PHP. Nanginig ang mga kamay ko. Hindi lang niya ako itinanggi. Nilimas niya ang lahat. Hindi ako nakalaban nang ilabas ako ng mga gwardya sa main terminal. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, tila nilalamon ng semento ang aking mga paa. Sa labas ng airport, ang init ng araw sa Cebu ay parang sampal sa aking mukha, pilit na gumigising sa akin mula sa bangungot na ito. Habang naglalakad ako nang walang patutunguhan, ang telepono ko ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Ang mga balita tungkol sa pagdating ng bagong CEO ng shipping giant ay kumakalat na sa social media. At kasama roon ang video ng pangyayari sa airport. Ang headline ay malupit, Liza Ramos ang babaeng nagpanggap na asawa para mangikil sa bagong CEO. Utang na loob. Iyon ang laging sinasabi sa akin ni Adrian sa tuwing ipapadala niya ang sahod niya. Liza, utang mo sa akin ang komportableng buhay mo. Ang laging paalala niya. Pero ngayon nakikita ko na ang katotohanan. Ang lahat ng perang ipinadala ko sa aming joint account. Ang lahat ng perang kinita ko sa pagtatrabaho bilang accountant sa maliit na kumpanya, lahat ay nawala. Tumunog ang phone ko. Si Nanay Consuelo ang biyenan ko na itinuring ko ng tunay na ina. Mabilis ko itong sinagot, umaasang may kakampi pa ako. Na si Adrian, itinanggi niya ako. Nilimas niya ang lahat ng ipon ko. Sumbong ko, hindi ko na napigilan ng paghikbi. Nanahimik ang kabilang linya ng ilang sandali. Ang boses na dati mapagmahal ay nagbago, naging malamig, tuyo at puno ng takot. Liza, anak, nakita ko na ang balita. Huwag mo na kaming gambalain. Sinabi na ni Adrian ang totoo.
Matagal na raw kayong hiwalay ayon sa mga papeles na pinirmahan mo. Hindi ako pumirma ng kahit ano. Nay maniwala kayo sa akin. Huwag mo na akong tawagan, Liza. Putol niya sa akin. Nasira ang pangalan ng pamilya namin dahil sa eksena mo. Ang pamilya namin ay pamilya ng dangal. Huwag mo nang hintayin na sampahan ka pa namin ng kaso. Click. Pinutol niya ang linya. Sa gitna ng mataong kalsada, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa akin, hindi na bilang Liza na isang tapat na asawa, kundi bilang isang babaeng marumi, isang manloloko. Napaupo ako sa isang bench malapit sa sakayan ng jeep. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Sa loob ng 6 na taon, inakala kong nagtatayo ako ng isang pundasyon para sa aming kinabukasan. Pero ang pundasyong iyon ay binuo ko sa ibabaw ng buhangin. Biglang may tumunog na notification sa email ko. Galing ito sa bangko. Hindi ito balance alert. Ito ay isang abiso mula sa HR ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko sa Cebu. Dear Ms. Ramos, due to the circulating negative publicity involving your name, which reflects poorly on our company's reputation, we regret to inform you that your contract is terminated effective immediately. Wala na akong asawa, wala na akong pera, at ngayon wala na rin akong trabaho. Tumayo ako at humarap sa salamin ng isang tindahan sa tabi. Nakita ko ang sarili ko ang bestidang puti na madungis na salaylayan ang buhok kong gusot at ang mga matang wala ng luha. Hindi na ako ang Liza na sumuko at nagtiis. Tumingin ako sa malayo patungo sa direksyon kung saan nakatayo ang kumpanya ni Adrian. Kung gusto nilang sirain ang buhay ko, gagawin nila ito ng mag-isa. Pero kung aakalain nilang mananahimik lang ako, nagkakamali sila. Hindi ko kailangang maging marahas para manalo. Kailangan ko lang ng tamang pagkalkula. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang buhay ko ay isang balance sheet, na sadyang binura nila muli ko itong susulatin at sisiguraduhin kong sa huli sila ang magiging liabilities na kailangang i-write off. Ang biyahe patungong Bohol ay tila isang pagtakas mula sa isang gyera na natalo na ako. Habang nakatanaw ako sa dagat mula sa deck ng ferry, pinanood ko ang paglayo ng skyline ng Cebu. Ang lungsod na yon, ang naging entablado ng aking pinakamalaking kahihiyan. Dala ko lang ang isang maleta, ang tanging natira sa akin pagkatapos kumpiskahin ng bangko ang lahat ng asset. Dahil sa utang na hindi ko naman ginawa. Pagbaba ko sa pantalan ng Tagbilaran, sinalubong ako ng amoy ng alat ng dagat at tuyo. Iba ito sa amoy ng mamahaling pabango at aircon na nakasanayan ko sa condo ni Adrian. Dito ang buhay ay hindi pinalamutian. Sinalubong ako ni Tita Elena, ang malayong pinsan ng aking ina, na nagpapatakbo ng maliit na fishermen's cooperative sa barangay. Hindi siya nagtanong tungkol sa nangyari sa Cebu. Alam niya ang balita, ito ang usap-usapan sa bawat sari-sari store sa barangay. Liza, huwag kang umasang may kasambahay dito. Diretsong sabi niya habang inihahagi sa akin ang isang listahan ng mga inventory. Ang mga mangingisda rito pagod sa dagat. Ang kailangan nila isang accountant na hindi magkakamali sa computation ng benta nila. Kung kaya mong gawin yan, may matutuluyan ka. Kung hindi, pwede ka nang bumalik sa kung saan ka galing. Kaya ko po, tita. Sagot ko. Ang boses ko ay matatag kahit na sa loob ko ay wasak na wasak. Ang opisina ng kooperatiba ay isang lumang gusali na gawa sa kahoy. May mga tumpok ng resibo, listahan ng gasolina at mga talaan ng huli ng isda na buwan ng hindi naayos. Sa loob ng 3 araw, hindi ako natulog ng maayos. Inayos ko ang bawat ledger. Ginamit ko ang aking kaalaman sa accounting para i-systematize ang kanilang cash flow. Habang nagtatrabaho ako, napansin ko ang isang bagay na pamilyar. Sa likod ng mga resibo ng fuel supply ng kooperatiba, may logo ng isang kumpanya ng logistics. Ramos Shipping Solutions, ang kumpanya ni Adrian. Nanlamig ang mga kamay ko. Kahit dito sa liblib na bahagi ng Bohol, ang mga galamay ng negosyo ni Adrian ay narito.
Ang mga mangingisda rito ay nakadepende sa kumpanya niya para sa transportasyon ng kanilang mga huli patungong Maynila. At batay sa mga resibo ang laki ng service fee na kinukuha ng kumpanya niya sa mga mahihirap na mangingisda ay hindi makatarungan. Nilapitan ko ang isa sa mga mangingisda, si Mang John. Mang John, bakit ganito kalaki ang bawas sa benta niyo sa shipping fee? Umiling ang matanda. Wala kaming magagawa, Neng. Sila lang ang may malaking barko na tumitigil dito sa pantalan. Sila ang nagtatakda ng presyo kung ayaw namin mabulok ang huli namin sa pantalan. Ramdam ko ang galit sa dibdib ko, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga taong ito na sinasamantala ni Adrian. Ang pera na dapat ay para sa pagkain ng kanilang mga anak ay napupunta sa bulsa ng taong dati kong pinagtiwalaan ng buhay ko. Habang hinihimay ko ang mga numero, isang plano ang unti-unting nabuo sa isip ko. Hindi ko siya mapapatumba sa isang suntok lang. Pero kung aayusin ko ang kooperatiba, kung gagawin ko itong isang matatag na negosyo na hindi na kailangang umasa sa kumpanya ni Adrian, unti-unti kong mapuputol ang supply chain niya rito. Sa gabi habang nakatingin ako sa dagat, hindi na ako umiiyak. Tinitingnan ko ang mga bituin at nag-iisip ng susunod na move. Ang asawang si Liza ay patay na. Ang babaeng nandito ngayon ay isang accountant na handang gamitin ang bawat numero para bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Pagpasok ko sa loob, nakita ko ang isang liham na nakapatong sa mesa ko. Galing ito sa bangko sa Cebu. Hindi ito bill, ito ay notice of foreclosure para sa bahay ng nanay ko sa probinsya. Ang huling ari-arian na naipangalan pa sa akin, na ngayon ay gustong bawiin ng bangko dahil sa defaulted loan na biglang lumitaw sa pangalan ko. Kailangan ko ng malaking pera at kailangan ko ito agad. At mukhang ang tanging paraan ay ang mismong sistema na pinapatakbo ni Adrian. Ang notice of foreclosure sa bahay ng nanay ko ay parang isang bala na tumama sa sikmura ko. Hindi ito aksidente. Alam ko ang sistema ng bangko. Ang mabilis na pagproseso ng foreclosure na ito ay nangangahulugang may malakas na kamay na nagtutulak sa likod. Walang iba kundi si Adrian. Gusto niya akong burahin ng tuluyan. Gusto niya akong gawing pulubi para wala akong laban kapag nagharap kami sa korte. Gabi na pero hindi ako makatulog. Dinala ko ang aking laptop sa maliit na opisina ng kooperatiba. Kung kailangan ko ng pera at kung gusto kong protektahan ang bahay na ito, kailangan kong maunawaan kung bakit napaka-agresibo ng operasyon ng Ramos Shipping Solutions dito sa Bohol. Binuksan ko ang database ng kooperatiba. Inihambing ko ang mga service fee records sa nakalipas na 2 taon laban sa mga invoice na natatanggap namin mula sa kumpanya ni Adrian. Sa unang tingin, mukhang normal ang lahat. Pero bilang isang accountant, alam ko ang hahanapin. Tiningnan ko ang routing numbers ng bank transfers na ginagamit para sa convenience fee. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang routing number na nakalagay sa invoice ay hindi pag-aari ng isang lehitimong bank account ng Ramos Shipping Solutions. Ito ay isang dummy account, isang shell company na nakarehistro sa isang tax haven. At higit sa lahat, ang account na ito ay gumagamit ng parehong digital signature protocol na ginamit sa account na nilimas ni Adrian sa akin sa Cebu. Hindi lang pala pag-aari ni Adrian ang kumpanyang ito. Ginagamit niya ang shipping line bilang front para sa money laundering. Ang bawat kilong isda na ibinebenta ng mga mangingisda, ang bawat pisong kinikita nila, ay dumadaan sa isang sistema na naglilinis ng pera ni Adrian. Ang perang ninakaw niya sa akin, ang nagsisilbing capital para sa operasyong ito. Ginamit niya ang pera ko para pambili ng barkong sumisira sa kabuhayan ng mga taong ito. Ang puot na naramdaman ko ay hindi na mainit. Ito ay naging malamig kasing lamig ng bakal. Liza, gising ka pa? Napatalon ako. Si Tita Elena pala nakatayo sa may pintuan, may dalang baso ng kape. Tita, kailangan nating mag-ingat. Sabi ko, hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang kumpanya ni Adrian, hindi lang sila basta naniningil ng mataas na bayad. Ginagamit nila ang kooperatiba natin para sa illegal na transaksyon. Tiningnan ni Tita ang screen.
Hindi niya maintindihan ang mga code pero nakita niya ang seryoso kong muka. Ano ang ibig mong sabihin? Nakita ko ang pattern. May audit silang gagawin sa susunod na linggo para sa lahat ng partner cooperatives sa Bohol. At siyang taong darating para mag-oversee ng audit na yon ay ang regional director ng kumpanya. Tumigil si tita. Sino si Adrian? Hisagot ko. Darating siya dito sa susunod na linggo. Ang balitang ito ay parang kidlat sa gitna ng tag-init. Hindi ko akalain na magtatagpo ang landas namin ng ganito kabilis. Pero habang tumatagal ang pag-iisip ko, lalong lumilinaw ang plano. Kung darating siya rito sa sarili kong teritoryo sa kooperatibang hawak ko na, ang lahat li-record ito dapat siyang pagkakataon ko. Hindi ko siya kailangang habulin sa Cebu. Siya mismo ang maglalakad papasok sa bitag na inihanda ko. Tita, tumingin ako sa kanya ng diretso. Huwag mong ipapaalam sa kahit sino na nakita ko na ang mga records na ito. Hahayaan natin siyang dumating. Pero sisiguraduhin kong sa pag-alis niya rito, hindi lang siya uwing luhaan, uwi siyang wala nang babalikan. Habang isinasara ko ang laptop, nakita ko ang reflection ko sa screen. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang asawang naghihintay ng tawag. Isa na siyang babaeng may hawak na ebidensya at handang sunugin ang tulay na dati naming tinawiran. Ang mga araw bago ang pagdating ni Adrian ay tila mabagal na pagtakas ng buhangin sa isang hourglass. Bawat minuto ay ginamit ko para masiguro na ang bawat butas sa record ng kooperatiba ay selyado o sa halip mukhang selyado. Sa totoo lang, nag-iwan ako ng mga breadcrumbs o maliliit na pagkakamali sa accounting na siguradong mapapansin ng sino mang financial auditor. Gusto kong isipin nila na tamad o incompetent ang accountant nila rito sa probinsya. Kailangan kong magmukhang mahina para maging kampante si Adrian. Liza, sigurado ka bang kaya mong harapin siya? Tanong ni Tita Elena habang nag-aayos kami ng mesa sa conference room. Halata ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kung ano man ang balak mo sana, ay hindi tayo madamay sa gulo. Tita, walang gulo kung tama ang ginagawa natin. Sagot ko pilit na pinapakalma ang sarili. Ang kailangan lang natin ay makita nila na wala tayong itinatago. Hayaan mong sila ang makatuklas ng mali na gusto kong makita nila. Nang dumating ang araw ng audit, ang atmosphere sa barangay ay parang magkakaroon ng piyesta pero sa maling dahilan. Ang mga mamahaling SUV na may plakang Manila ay dumaong sa harap ng aming maliit na opisina. Ang mga tauhan ni Adrian ay mga lalaking nakasuit, mukhang mga taong hindi sanay sa alikabok ng Bohol. At doon siya lumabas, si Adrian. Ang lalaking akala ko ay kilala ko ng lubos. Ang kanyang suit ay gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang relo ay kumikinang sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hindi siya nagbago, nananatili siyang mapagmataas, ang bawat galaw ay may autoridad na tila pag-aari niya ang buong isla. Kasamang bumaba ng sasakyan ni Camille. Ang babaeng sumira sa buhay ko ngayon ay nakahawak sa braso ni Adrian na parang siya ang may-ari ng mundo. Huminga ako ng malalim. Control, Liza. Control. Pumasok sila sa conference room. Nakayuko ang mga tauhan ng kooperatiba, halos hindi makatingin sa kanila. Ako naman nakaupo sa dulo ng mesa, bitbit ang aking laptop at ang mga folder na inihanda ko. Magandang umaga. Ang boses ni Adrian ay malamig, walang emotion. Hindi pa niya ako napapansin. Nakatuon ang paningin niya sa mga report sa mesa. Dito ba ang office ng bagong accountant? Nasaan siya? Wala bang marunong mag-ayos ng mga dokumentong ito? Tumayo ako. Bahagyang nagulat ang secretary ni Adrian na nakaupo sa tabi niya. Nang lumingon si Adrian, natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya, isang split second ng gulat na agad ding napalitan ng pait at pagkadismaya. Liza Key ang tawag niya, halos pabulong. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti ako. Hindi ang ngiting pilit kundi ang ngiting matapang. Magandang umaga, Mr. Ramos. Ako ang accountant dito. Mukhang may problema sa records. Tumingin si Camille sa akin.
Nangungutya ang tingin tila nakakita ng isang insekto sa loob ng kanilang marangyang opisina. Adrian, akala ko ba sinibak na natin ang babaeng ito? Hindi siya sinibak, Camille. Sagot ko diretsong tumingin sa kanilang dalawa nang hindi kumukurap. Umalis ako. May malaking pagkakaiba ang dalawa. Tumayo si Adrian, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit pero pinipilit niyang maging kalmado para sa kanyang mga tauhan. Lumapit siya sa akin, ang kanyang presensya ay pilit akong tinatakot. Anong laro ito, Liza? Bakit ka nagtatago sa maliit na lugar na ito? Hindi ako nagtatago, Adrian. Bulong ko sapat lang para siya at ako lang ang makarinig. Nag-aabang lang. Ibinaba ko ang isang folder sa harap niya. Ayon sa audit ko, may mga transactions sa account ng kumpanya niyo rito na hindi tugma sa tax declarations. Baka gusto mong tingnan. Doon ko nakita ang pagbabago sa mukha niya. Ang pagiging kampante niya ay napalitan ng bahagyang kaba. Hindi niya inaasahan na may alam ako. Hindi niya inaasahan na ang mahinang dating asawa niya ay may hawak na bala na maaring tumapos lod sa karera niya. Ngumisi siya, pilit na nagtatapang-tapangan. Akala mo ba matatakot ako sa ganyan kaya kong burahin ang lahat ng ebidensya mo sa isang tawag lang? Subukan mo, sagot ko. Pero bago mo gawin, tingnan mo kung sino ang nasa labas. Lumingon siya sa bintana. Sa labas, hindi lang mga mangingisda ang naroon. Naroon ang mga kinatawan ng Fisheries Bureau at isang local investigative reporter na inimbita ko para i-cover ang audit. Hindi na lang ito basta audit. Ito ay isang trap. At kakasimula pa lang ng palabas, ang katahimikan sa loob ng conference room ay naputol lamang ng tunog ng camera shutter mula sa reporter sa labas. Si Adrian, na dati laging may control sa bawat silid na pinapasukan ngayon, ay tila nauubusan ng hangin. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang mukha ay pilit na pinapanatili ang profesionalismo, ngunit ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa ilalim ng mesa ay nagtataksil sa kanya. Liza, ang boses niya ay mahina, isang babala. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Kung gusto mo ng pera, sabihin mo lang. Huwag mong idamay ang negosyo sa personal nating issue. Tumayo ako at humarap sa mga opisyal ng Fisheries Bureau. Mga sir, base sa aking pagsusuri sa records, hindi lang ito simpleng pagkakamali sa bookkeeping. Ang mga discrepancies sa billing ay sistematiko. Nangyayari ito tuwing may premium shipping na idinadaan sa kumpanya ni Mr. Ramos. Nanlaki ang mata ng opisyal. Tumingin sila kay Adrian na tila naghihintay ng paliwanag. Liza, tama ng singhal ni Camille, ang kanyang maskara ng pagiging elegante ay unti-unti nang nagkakabitak. Lumapit siya kay Adrian at bumulong. Adrian, kung hindi natin ito titigilan, mawawala ang kontrata natin sa Dubai. Ang press ay nandyan sa labas. Kailangan nating mag-back down. Nagngingit-ngit ang bagang ni Adrian. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Fine, sabi niya, pilit na pinapakalma ang boses para marinig ng mga opisyal. Kung may mga discrepancies man, it's a clerical error. I-rectify namin ito. Hindi kailangan ng media rito. Clerical error. Tanong ko, itinaas ang kilay. Sa loob ng 2 taon, sa milyon-milyong pisong halaga, yan ang tawag niyo sa pagnanakaw sa mga mangingisda. Doon na nawala ang pasensya ni Adrian. Mabilis siyang lumapit sa akin, tila sasakalin ako, pero humarang ang isa sa mga staff ng kooperatiba. Umuwi ka na, Liza. Pagbabanta ni Adrian ang kanyang muka ay pulos. Galit na. Sinisira mo ang sarili mo. Akala mo ba ay mananalo ka sa mundong ito, pera ang nagsasalita? At sa tingin mo ba ang kooperatibang ito ay mananalo laban sa isang higanteng kumpanya? Hindi ko kailangang manalo laban sa kumpanya mo, Adrian. Sagot ko diretsong tumingin sa kanyang mga mata. Kailangan ko lang ipakita sa kanila na hindi ka Diyos. At sa pagkakataong ito, hindi mo ako madadaan sa takot. Humarap ako sa mga opisyal. Sir, inirecommend ako na magkaroon ng external audit. Ibinibigay ko ang lahat ng file ko sa inyo. Gumuho ang mundo ni Adrian sa sandaling iyon.
Ang kanyang audit na dapat sana ay magpapakita ng kapangyarihan niya ay naging isang investigasyon laban sa kanya. Lumabas siya ng silid nang hindi man lang lumingon iniwan ang kanyang mga tauhan na nagkakagulo sa pag-aayos ng mga dokumento. Nang makalabas siya ng gusali, sinalubong siya ng mga flash ng camera. Nakita ko sa bintana kung paano siya pinagkaguluhan ng mga reporter. Ngunit habang naglalakad ako pabalik sa aking upuan, ramdam ko ang bigat ng naging desisyon ko. Hindi pa tapos ang laban. Sa pag-alis ni Adrian, alam kong hindi siya susuko. Maghihiganti siya. At sa pagkakataong ito, hindi lang sa pera kundi sa buhay ko. Nang mag-isa na lang ako sa silid, nakita ko ang isang sobre na naiwan ni Camille sa mesa. Dinampot ko ito at binuksan. Walang sulat. Isang litrato lang ang nasa loob litrato ko na kuha kahapon habang palabas ako ng bahay ni Tita Elena. Nanginginig ang mga kamay ko. Alam nila kung nasaan ako. At alam nilang handa silang gawin ang lahat para patahimikin ako. Tumayo ako at tumingin sa labas sa direksyon ng dagat. Hindi na ako pwedeng umatras. Ang laro ay nagsimula na at ang bawat tira ko ay dapat maging mitya ng kanilang pagkawasak. Ang tagumpay sa audit ay tila isang bula na madaling pumutok. Pagbalik ko sa bahay ni Tita Elena, ang bawat anino sa labas ay tila galamay ni Adrian. Hindi ako nakatulog. Ang litrato na iniwan ni Camille ay hindi lang isang babala. Ito ay isang declaration ng giyera. Alam nilang narito ako at alam nilang maaari nila akong saktan anumang oras. Liza, hindi tayo ligtas dito, sabi ni Tita Elena habang nag-aayos ng mga gamit. Kailangang lumipat tayo. Hindi biro ang mga taong kinalaban mo. Hindi ako aalis, tita. Sagot ko habang nakatingin sa litrato. Kapag umalis ako, iisipin nilang natalo nila ako. At kung magtatago ako, mas lalo nila akong hahanapin. Habang nagtatalo kami, may kumatok sa pintuan. Hindi ito ang malakas na kalabog ng mga tauhan ni Adrian, kundi ang marahan at nag-aalinlangang katok ng isang matanda. Pagbukas ko, isang matandang babae ang nakatayo roon, si Aling Rosa, ang may bahay ni Mang John na mangingisda. May iniabot siyang isang makapal at lumang sobre na nakabalot sa plastic. Ipinadala ito ng isang babae sa pantalan kanina, bulong ni Aling Rosa. Sabi niya, ibigay ko raw sa accountant ng kooperatiba. Nang makita ko ang sulat kamay sa sobre, tumigil ang mundo ko. Consuelo. Ang biyenan ko. Ang babaeng itinuring kong ina na nagtalikod sa akin sa airport. Pumasok ako sa kwarto at binuksan ang sobre. Hindi ito isang sulat ng paghingi ng tawad. Ito ay isang collection ng mga dokumento, mga logbook ng barko, mga sertipiko ng insurance, at isang sulat na puno ng panginginig. Liza, patawad. Hindi ko kayang sabihin ang totoo noon dahil hawak nila ang buhay ko. Ang barkong nilubog ng asawa ko, ang ama ni Adrian, ay hindi aksidente. Ito ay isang fraud. At ang barkong iyon, ang barkong nilubog nila, ay ang barkong kinasasakyan ng tatay mo. Adrian knows the truth. Ginagamit niya ang kumpanya niya para itago ang pagkakasala ng ama niya. Please, Liza, lumayo ka na. Mapanganib siya. Napaupo ako sa kama. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo. Ang dahilan kung bakit matagal na nilang kinamumuhian ang pamilya ko dahil kami ang witness sa krimen nila. Ang pagyaman ni Adrian ay hindi lang galing sa sipag. Ito ay galing sa pagtatakip sa isang trahediyang pumatay sa tatay ko. Hindi na lang ito pera. Hindi na lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa hustisya para sa tatay ko na matagal na nilang kinalimutan. Tiningnan ko muli ang mga dokumento. May isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa logbook ng barko bilang investor. Hindi ito pangalan ng ama ni Adrian. Ito ay pangalan na hindi ko inaasahan, Camille. Ang pamilya ni Camille ay hindi lang pala mga biktima na namanipula ni Adrian. Sila ang mga partner in crime ng pamilya Ramos noon pa man. Ang lahat ng ito, ang pagpapakasal nila, ang pagtatayo ng kumpanya ay hindi lang negosyo.
Ito ay isang matagal na pinagplanuhang paglilinis ng kanilang maduming nakaraan. Nanginig ang mga kamay ko. Kung alam ko na ang katotohanan, hindi na ako pwedeng maging accountant lang na naghihintay ng audit. Kailangan ko nang gumawa ng hakbang na hindi nila inaasahan. Sa labas narinig ko ang ugong ng isang sasakyan. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng bahay ni Tita Elena. Hindi ito audit team, hindi ito mga reporter. Ang mga lalaking bumaba ay may dalang mga gamit na hindi pang opisina. Dali-dali kong itinago ang mga dokumento sa ilalim ng sahig. Tumingin ako kay Tita Elena. Tita, pakiusap lumabas ka sa likod. Ngayon din. Hindi kita iiwan. Tita, wala na tayong oras. Narinig ko ang pagkalabog ng pinto. Dumating na sila. Ang malakas na kalabog sa pintuan ay hindi nakatok, ito ay paninira. Bago pa man bumukas ang pinto, nagawa ko ng itulak ang kama at buksan ang maliit na butas sa sahig. Doon ko itinago ang mga orihinal na dokumento na galing kay Aling Rosa. Ang hawak ko na lang ngayon ay isang kopya na nilagay ko sa aking bag. Nasa ng mga papel, sigaw ng isa sa mga lalaki. Hindi sila naghahanap ng gamit, naghahanap sila ng ebidensya. Tumalon ako sa bintana ng kusina patungo sa madilim na bakuran. Ang ulan ay nagsimula ng pumatak at ang maputik na daan ay naging madulas. Dinig ko ang mga sigaw nila sa loob, ang pagwasak sa mga gamit ni Tita Elena. Ang galit na naramdaman ko ay napalitan ng matinding kaba, hindi para sa sarili ko kundi para kay Tita na inilikas ko na ilang minuto ang nakalilipas. Tumakbo ako patungo sa pantalan. Ito ang pinakamaliwanag na lugar at alam kong hindi nila ako basta-basta mapapatay doon dahil sa dami ng tao. Pero habang tumatakbo ako, isang itim na van ang humarang sa daan ko. Bumaba ang salamin. Si Camille, ang kanyang mukha ay hindi na elegante. Ito ay puno ng purong kasamaan. Liza, ibigay mo sa akin ang mga papeles. Sabi niya, ang boses ay kalmado pero nakakatakot. Akala mo ba matatakpan mo ang katotohanan? Ang tatay mo ay namatay dahil sa katangahan niya. Huwag mong hayaan na sumunod ka rin sa kanya. Bakit, tanong ko habang unti-unting umaatras, bakit kailangan niyo pang pumatay? Dahil ba natatakot kayong mawala ang pera? O dahil alam niyo na ang lahat ng yaman niyo ay duguan? Tumawa si Camille at lumabas ng sasakyan. Wala kang laban, Liza. Ang mga papeles na yan, kahit ipakita mo pa sa media, wala silang gagawin. Kami ang nagbabayad sa kanila. Kami ang may hawak ng batas. Doon ko naisip, tama siya. Sa mundong ito, kapag pera ang usapan ng hustisya ay madaling bilhin. Hindi sapat na ilabas ko lang ang ebidensya. Kailangan ko ng mas malakas na armas. Biglang may tumunog na malakas na busina sa likuran. Isang truck ng isda ang huminto at hinarangan ang van ni Camille. Mula sa loob ng truck, bumaba ang driver, si Mang John. Nang sumakay ka na, sigaw niya, hindi na ako nagdalawang isip. Tumalon ako sa likod ng truck habang nagsisimulang humarurot ito palayo. Nakita ko sa rearview mirror ang galit na mukha ni Camille habang nagmumura siya sa gitna ng ulan. Nang makalayo na kami, hinabol ko ang aking hininga. Mang John, bakit mo ako tinutulungan? Tumingin siya sa akin sa salamin. Nakita ko ang mga papeles, Neng. Bago mo sila itago, naiwan mo ang isang folder sa kooperatiba. Nabasa ko ang lahat. Ang tatay mo, siya ang kapitan ng barko na nilubog nila. Siya ang dahilan kung bakit kami may trabaho ngayon dahil siya ang pumigil sa kanila na nakawin ang lahat ng huli namin noon. Utang namin sa kanya ang buhay namin. Napaluha ako. Ang hustisya na hinahanap ko ay hindi pala isang bagay na kukunin ko ng mag-isa. Ito ay isang bagay na ipinaglaban na ng tatay ko noon pa man. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa Maynila, sagot niya. May kilala akong abogado na hindi nabibili ng pera. Siya ang dating kasamahan ng tatay mo. Habang bumabagtas kami sa highway patungong Maynila, tiningnan ko ang kopya ng dokumento sa bag ko. Hindi na lang ito ebidensya. Ito na ang aking ticket para tapusin ang lahat. Adrian, Camille, hindi niyo na ako mahahabol. Dahil sa paghaharap natin, hindi na lang ako ang lalaban.
Lalaban na ang lahat ng taong tinapakan nyo. Ang Manila ay ibang mundo. Ang ingay, ang pollution, at ang bilis ng mga sasakyan sa EDSA ay sumasalamin sa kaguluhan ng aking isipan. Pero sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggong pagtatago, naramdaman ko ang isang uri ng kalinawan. Hindi na ako tumatakbo. Nandito ako para lumaban. Ang opisina ni Attorney Ricardo Reyes ay nasa isang matandang gusali sa Makati. Hindi ito kasing kinang ng mga opisina sa BGC pero ang kanyang reputation ay sapat na para magpakaba sa sino mang abusadong negosyante. Isang matandang abogado siya na kilala sa paghawak ng mga kasong imposible. Nang ilapag ko ang kopya ng mga dokumentong ibinigay ni Aling Rosa, hindi siya agad nagsalita. Binasa niya ang bawat pahina, ang bawat entry sa logbook. Matagal ang katahimikan. Liza, basag niya sa katahimikan habang tumitingin sa akin. Sa ibabaw ng kanyang salamin, alam mo ba kung ano ang dala mo rito? Ito ay hindi lang kaso ng insurance fraud. Ito ay corporate manslaughter. Ang paglubog ng barkong iyon ay hindi aksidente at ang kumpanya ni Adrian ay pinunduhan mula sa dugo ang insurance money na iyon. Kaya ko po ito kinuha, atay. Sagot ko ang aking boses ay hindi nanginig, hindi lang para sa hustisya ng tatay ko. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa mga taong tinapakan nila. Pero, kailangan natin ng isa pang piyesa, sabi ni Atty. Reyes. Ang shareholder ledger, ang kumpanya nila ay kasalukuyang naghahanda para sa isang malaking merger sa susunod na buwan. Kung maipapakita natin na ang source of capital nila ay illegal, babagsak ang deal. Diyan natin sila tasamaan sa pinakamasakit na parte sa bulsa nila. Doon ko naalala ang mga routing numbers na nakita ko sa kooperatiba. At Tony, may access ako sa digital signature protocols nila, sabi ko. Nung accountant pa ako sa Cebu, ako ang nag-setup ng system nila bago ako tinanggal. Alam ko kung saan sila nagtatago ng offshore accounts. Ngumiti ang abogado, isang ngiti na puno ng pag-asa. Liza, kung totoo yan, hindi lang tayo magsasampa ng kaso, maglulunsad tayo ng hostile audit. Habang nag-uusap kami, tumunog ang telepono ni Atty. Reyes. Tiningnan niya ang screen at tumingin sa akin. It's Adrian. Pinindot niya ang speakerphone. Atty. Reyes, ang boses ni Adrian ay may halong pangungutya. Balita ko ay may tinutulungan kang isang desperadang babae. Payong kapatid lang, huwag mong sayangin ang oras mo. Ang babaeng iyan ay may kaso ng estafa sa Cebu. Ano mang ebidensya ang ipakita niya, peke iyan. Hindi na tinag si Atty. Reyes. Mr. Ramos, ang korte ang magpapasya kung peke ang ebidensya o hindi. At sa pagkakaalam ko, masama ang pakiramdam ng mga investors ninyo kapag nalaman nilang ang barkong ipinagmamalaki ninyo ay galing sa blood money. Katahimikan. Doon ko naramdaman ang matinding gulat ni Adrian sa kabilang linya. Hindi niya inaasahan na alam namin ang tungkol sa barko. Sino ang nagbigay sa inyo ng impormasyong iyan? Galit na tanong ni Adrian. Ang nakaraan, Mr. Ramos. Sagot ko at ako na ang sumagot sa telepono. Hindi mo ito kayang bayaran, hindi mo ito kayang burahin. At sa susunod na magkikita tayo, hindi na ako ang asawang umiiyak sa airport. Ako na ang accountant na maglalahad kung gaano kadumi ang kumpanya mo. Ibinaba ko ang telepono. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko, pero ito ay hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa adrenaline. Sa unang pagkakataon ng takot ay lumipat sa kanya. Liza, sabi ni Atty. Reyes, handa ka na bang bumalik sa Cebu? Hindi bilang takas, kundi bilang ang taong wawasak sa kanila. Tumingin ako sa bintana sa skyline ng Maynila. Handa na po ako. Hindi pa man tapos ang araw, may isang email na dumating sa laptop ko. Mula ito sa isang anonymous investor na matagal ko nang sinusubukang i-trace. Sabi sa email, nakuha ko ang audit report mo. Ang kumpanya nila ay magkakaroon ng board meeting sa Cebu sa loob ng 3 araw. Ipasok mo ang sarili mo. Ako ang bahala sa access. Hindi na lang pala ako mag-isa. May kasama pa ako sa loob ng kanilang sariling kumpanya.
Ang laro ay magbabago na. Ang gusali ng Ramos Shipping sa Cebu ay kasing lamig ng isang sementeryo. Sa labas ramdam mo ang tensyon. Sa loob ng boardroom kung saan nakaupo ang mga bigating investors, ang kapal ng hangin, ay halos hindi makahinga. Si Adrian ay nasa harap ang kanyang presentation sa PowerPoint, ay nagpapakita ng mga graph na tumataas mga peking numero para sa napipintong merger. With this merger, our market share in the Visayas will triple. Masiglang pahayag ni Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. We are not just a shipping company. We are the future of logistics in the Philippines. Si Camille na nakaupo sa tabi niya ay nakangiti ng matamis. Ngunit sa ilalim ng mesa nakita ko sa pamamagitan ng CCTV feed na nahack ng investor ang kanyang kamay na nanginginig. Alam nilang mapanganib ang larong ito. Biglang bumukas ang pintuan, ang mga gwardiya ay sumugod para harangin ang kung sino mang pumasok, pero napatigil sila nang ipakita ng taong pumasok ang isang digital access card. Ang pinakamataas na clearance card sa kumpanya na pag-aari lamang ng chairman of the board. Pumasok ako. Suot ang isang sharp navy blue blazer. Ang aking buhok ay nakatali ng maayos at ang aking mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi ako ang Liza na umiiyak sa airport. Ako ang accountant na may hawak ng susi sa kanilang pagkawasag. Liza, halos pabulong na sabi ni Adrian. Ang kanyang mukha ay naging maputla, ang kanyang mikropono ay muntik ng mahulog. Paano ka nakapasok dito, security labas? Walang gumalaw. Ang mga board members ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. Mr. Ramos, bago mo ako paalisin. Sabi ko ang boses ko ay kalmado pero tumatagos sa bawat sulok ng silid. Baka gusto mong ipaliwanag sa mga investors mo kung bakit ang capital para sa merger na ito ay galing sa isang account na nakapangalan sa isang defunct insurance company na sangkot sa maritime fraud 10 taon na ang nakakaraan. Tumayo ang isa sa mga investors, si Mr. Tan, ang pinakamalaking shareholder. Anong sinasabi niya, Adrian? Huwag kayong makinig sa kanya. Sigaw ni Adrian, nawawala na ang kanyang composure. Isa siyang baliw, ex-wife ko siya na gustong manggulo. Baliw, sagot ko. Nilakad ko ang gitna ng boardroom at inilapag ang isang makapal na folder sa harap ni Mr. Tan. Mr. Tan, sa folder na yan makikita ninyo ang audit trail. Lahat ng perang ginamit ni Adrian para patakbuhin ang kumpanyang ito ay hindi galing sa kita. Galing ito sa blood money, mula sa barkong nilubog ng pamilya niya. At kung hindi kayo maniniwala, tingnan ninyo ang screen. Humarap ako sa projector. Sa isang pindot ang PowerPoint ni Adrian ay napalitan ng mga dokumento, mga bank statements, mga pirma ng kanyang ama, at ang katibayan ng money laundering na ginagawa nila ni Camille. Katahimikan. Ang tunog ng aircon ay naging nakabibingi. Nakita ko si Camille na tumayo, susubukan sanang patayin ang projector, pero hinarangan siya ng isa sa mga board members. Is this true, Camille? Tanong ni Mr. Tan, ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi nakasagot si Camille. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Tumingin ako kay Adrian. Ang taong dati ay nagpahiya sa akin sa harap ng maraming tao ngayon ay nakaupo na lang nakatingin sa kawalan. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Pero hindi pa tapos ang lahat. Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaki na nakasuot ng uniforme ng NBI National Bureau of Investigation. Adrian Ramos, we have a warrant for your arrest regarding the cases of corporate fraud and falsification of documents, sabi ng opisyal. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kayabangan ni Adrian ay naputol. Tumayo siya hindi para lumaban, kundi para tanggapin ang kanyang karma. Pero bago siya pusasan, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapagmataas. Ang mga ito ay puno ng pagsisisi, isang bagay na huli na para maramdaman. Ngunit habang kinakaladkad siya palabas, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Tiningnan ako ni Camille at sa halip na matakot siya ay ngumiti isang ngiting nakakatakot.
Akala mo ba tapos na ito, Liza? Bulong niya habang dinadaanan niya ako palabas. Hindi mo alam kung sino ang tunay mong kinalaban. Isang alerto ang pumasok sa phone ko. Isang mensahe mula sa investor. Liza, get out of there. The documents you presented, some of them are missing a signature. They can sue you for defamation if you can't produce the original. Nanlaki ang mata ko. Ang original na dokumento. Iniwan ko ito sa drawer ni Tita Elena. Paano kung nakuha na nila ito? Nanginginig ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa habang pinapanood ko ang paglabas ng mga pulis kasama si Adrian. Ang mensahe sa phone ko ay paulit-ulit na gumugulo sa isip ko. Some documents are missing. They can sue you. Kinuha ko ang bag ko at mabilis na lumabas ng boardroom. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. Sa hallway nakasalubong ko si Camille. Nakangisi siya, ang kanyang tindig ay puno ng tagumpay na tila ba hindi niya asawa ang inaresto kakatapos lang. Liza, tawag niya hinarangan ang daan ko. Akala mo ba tapos na? Ang mga papel na ipinakita mo, kulang ang mga orihinal. Ibig sabihin wala kang laban sa korte. You are going to rot in jail for defamation and corporate espionage. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Saan mo nakuha ang mga original, Camille? Pinapasok mo ang bahay ni Tita Elena, di ba? Tumawa siya ng mahina, sapat lang para marinig namin. Kahit anong gawin mo, wala na sa iyo ang ebidensya. At habang nasa kulungan si Adrian, ako ang magpapatakbo ng lahat. I will bury you, Liza. Hindi ako sumagot. Tumakbo ako patungo sa parking lot. Ang aking isip ay mabilis na nagkakalkula. Kung wala na ang mga original, kailangan kong makahanap ng paraan. Pero teka, bakit ako matatakot? Bago ako pumunta sa board meeting kaninang umaga, dumaan ako sa prosecutor's office. Hindi ako pumunta sa opisina ni Tita Elena para kunin ang mga papel. Alam kong matagal na nilang binabantayan ang bahay na iyon. Kaya ang mga original na iniwan ko sa drawer ni Tita ay mga fake mga dokumentong nilagyan ko ng maliliit na inconsistencies na ako lang ang nakakaalam. Yung mga totoong original ay naibigay ko na sa NBI bago pa man magsimula ang board meeting. Humarap ako kay Camille na ngayon ay papalapit sa akin. Hawak ang isang makapal na folder. Ito ang hinahanap mo, di ba? Sabi niya winawagayway ang folder. Mga original na pirma. Ay susunog ko ito ngayon din. Gawin mo din sagot ko at sa pagkakataong ito ngumiti ako. Isang ngiti na hindi niya inaasahan. Napatigil si Camille. Ano? Sige, sunugin mo. Pero bago mo gawin, Camille, alam mo ba kung bakit hinayaan kitang nakawin ang mga yan? Naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko. Isang notification mula sa aking cloud storage. Nung pumasok kayo sa bahay ni Tita Elena, hindi lang kayo nagnakaw. Pumasok kayo sa isang private property at nanira ng gamit. Lahat ng yon ay na-record ng CCTV na ipinapunta ko sa barangay. Tumingin ako sa paligid. Ang mga NBI agents na nag-aresto kay Adrian ay hindi pa nakakaalis. Nakatigil sila sa kanto ng parking lot. Officer, sigaw ko. Lumingon ang mga NBI agents. Si Camille ay namutla. Ang folder na hawak niya ay hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Nagnakaw sila ng dokumento at nanggulo sa pribadong ari-arian. Turo ko sa kanya. Mabilis na lumapit ang mga opisyal. Hinarap nila si Camille. Miss, kailangan naming makuha ang folder na hawak nyo. Bahagi iyan ng investigasyon. Hindi ito sa inyo. Sigaw ni Camille pero huli na. Hinagaw ng opisyal ang folder. Pagbukas nila, nakita nila na ang mga dokumento ay mga duplicate na walang legal seal. Miss Camille, obstruction of justice ito. Sabi ng opisyal. Habang kinakaladkad si Camille patungo sa sasakyan, nakita ko ang mukha niya, ang gulat, ang puot. At ang pagkaunawa na natalo siya ng sarili niyang kasakiman. Ang kaso ni Adrian ay hindi lang tungkol sa pandaraya. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng mga taong akala nila ay kaya nilang tapakan. Tumayo ako sa gitna ng parking lot, pinapanood silang dalawa na isakay sa magkahiwalay na sasakyan. Wala na ang takot, wala na ang hiya. Ang natira na lang ay ang katotohanan. Liza, lumingon ako. Si Attorney Reyes nakatayo sa likuran ko. Tapos na ba? Tiningnan ko ang langit.
Malayo na ang narating ko mula sa airport na yon, kung saan ako ipinahiya. Tapos na, attorney oras na para umuwi. Ilang buwan na ang nakalipas mula nung gabi ng pag-aresto sa boardroom. Ang ingay ng mga headline ay unti-unti nang humupa at ang pangalan ng Ramos Shipping Solutions ay unti-unti nang binubura sa mga pantalan. Nakatayo ako sa labas ng city jail suot ang isang simpleng puting bestida. Hindi ang bestida ng aking kasal, kundi ang bestida ng aking kalayaan. Tapos na ang pagbisita ko. Sa loob ng silid na may rehas na iwan, ang lalaking minsan kong minahal, ang lalaking naging sentro ng aking mundo. Liza, pakiusap. Tulungan mo ako. Ang huling sinabi niya sa akin. Ang boses niya ay basag puno ng pagsisisi na tila wala namang direksyon. Ang mamahaling suit na dati niyang suot ay napalitan na ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Hindi ako lumingon. Hindi ko siya tinulungan hindi dahil sa galit, kundi dahil tinanggap ko na ang karma ay hindi parusa na galing sa akin. Ito ay bunga ng sarili niyang mga desisyon. Hindi ko kailangang maging tagapagligtas niya dahil hindi na ako ang asawang nagtitiis. Paglabas ko, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Ang hangin ay sariwa. Si Camille ay nasa kabilang selda at ayon sa balita, unti-unti na rin silang nagtuturuan at nagsisisihan ng dati nilang pag-ibig at alyansa ay gumuho na rin sa harap ng rehas. Sumakay ako ng ferry pabalik ng Bohol. Habang nakatanaw ako sa dagat, hindi ko na nakikita ang trahedya ng lumubog na barko ng tatay ko. Nakikita ko na ang malawak na horizon. Pagdating ko sa pantalan, sinalubong ako ni Mang John at Tita Elena. Ang maliit na kooperatiba ay lumago na. Hindi na kami umaasa sa malalaking kumpanya. Ngayon kami na mismo ang nagpapatakbo ng sarili naming sistema ng pagbabangka at pagbebenta ng huli. Ang mga mangingisda ay nakakapag-aral na ang kanilang mga anak dahil sa tamang kita na hindi na kinukuha ng mga mapagsamantalang tao. Liza, salamat, sabi ni Mang John habang inaabutan ako ng mainit na kape. Dahil sa'yo, hindi na kami natatakot sa dagat. Ngumiti ako. Ang aking puso na dati parang isang basong nabasag ay nabuo muli hindi sa parehong hugis, kundi sa isang mas matatag na anyo. Sa gabi, dinala ko ang aking mga gamit sa bahay ng nanay ko. Ang bahay na halos mawala sa akin, pero nabawi ko rin dahil sa laban na ginawa ko. Umupo ako sa balkonahe tinitingnan ng dagat. Wala na akong asawa, wala na akong luho, wala na akong kumpanya. Pero sa unang pagkakataon, mayroon na akong kapayapaan. Ang happy ending na hinahanap ko noon ay ang mabuo kaming pamilya. Pero ang happy ending na nahanap ko ngayon ay ang pagtanggap na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa asawa o anak. Ito ay tungkol sa sarili mong dignidad sa iyong dangal at sa kakayahang magmahal muli hindi sa isang taong sumira sa iyo, kundi sa sarili mong buhay. Pinikit ko ang aking mga mata at dinama ang simoy ng hangin. Wala nang takot, wala nang galit. Ang nakaraan ay mananatiling aral pero ang bukas ay sa akin na. Nanay, bulong ko sa hangin sa puntod ng aking tatay na malapit sa dagat. Nakuha na natin ang hustisya at masaya na ako. Pagbukas ko ng aking mga mata, ang dagat ay payapa. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay ng pag-asa sa isang bagong umaga. Hindi na ako ang babaeng naghihintay sa airport. Hindi na ako ang accountant na nananahimik. Ako si Liza Ramos at sa wakas ako na ang may hawak ng sarili kong tadhana. Tapos na ang drama. Ang buhay ko ay nagsisimula pa lang.